Sumainyo ang kapayapaan, kay buti ng Ama, kay dakila niya, wagas at tapat ang pag-ibig niya. Walang maliw, walang kupas, nunya yon at kailanman. Tigib ng pagmamalasakit, tigib ng paghahandog. Halina kayo, mga minamahal ko, maramdaman nawa ninyo ang pag-aalab ng pag-ibig ng Ama, upang sa gayon sa mga damdamin nyo, manuot hanggang kaloob-looban, at ito'y inyong makilala. Buhay po ba ang Diyos? Salamat sa mga nagbata kahapon. Bagamat wala po ako kahapon, subalit ang isip at damdamin ay narito sa gampanin. At tanging Ama lamang ang nakababatid ng kalahat-lahatan kung paano pagsusumakit at pagsusumikap na makapaglingkod sa inyo. Salamat sa mga alagad na kapag nakikita ko po silang nagsusumakit din na tulad ng ginagawa ko, yaon po ang nakapagbibigay galak sa puso ko. Kaya sa mga alagad, caps at choir, sa inyo pong lahat, mga tagasunod sa ibang bansa, sa iba't ibang dako ng Pilipinas, sa iba't ibang bansa, maraming salamat po sa inyong pagbabata na pagtanggap sa gawain ito. Kung papaano ang pagsusumakit at pagsusumikap na maibigay sa inyo ang marapat na kaloob ng Ama na maibahagi sa inyo kung anong pinahagi sa amin, naway patuloy nyo nga itong madama at itong magpalalim sa inyong pananalig at pananampalataya. Napakabuti ng Diyos, sapagkat kung hindi siya mabuti, wala pong magmimiting maglingkod sa ganitong gawain. Kapag lumabas ka ng sanlibutan at nasilayan mo ang mundo, mawawala ka sa destinasyon ng kabanalan. Lalo't ang makakahalubilo mo ay puro makalaman, makasanlibutan. Para bagang mawawala yung pagmimithi mong maging banal. Kaya napakahirap pong maaliw sa sanlibutan. Mapakahirap sumunod sa panawagan ng katawan. Napakahirap sundin ang kalooban ng tao. Kaya't napakasarap paglingkuran ng Diyos. Yung mga nagmimithi po ng napakaraming salapi, nawa po ay mithiin na ang Panginoon, huwag na ang salapi. Sapagkat akin pong pinagnilayan, wala po akong maabot na magandang pag-iisip. Habang pinagnililayan ko yung mundo at pinakikita sa akin ang iba't iba ng Panginoon. Totoo po, kailangan lahat pala ito. Kaya lang, ang sabi nga ng Panginoon, ano ba ang dahilan bakit gusto ng tao yung maraming salapi at maraming bagay? Yung ba'y kasiyahan? Nakakapagpasiya daw po ba yon? Yung po maliwanag niyang tanong. Sabi ko, kayo po amang nakakabatid ng lahat niyan. Eh kung di po nakakapagpasaya sa kanila, bakit po ba nila ginugusto? Anak, pangsanlibutan ito. Eh ba't po pinagpapala mo sila? Tanong ko pa. Eh, gano'n palang pangsanlibutan. Hindi lahat ng pagpapala ay sa akin, anak. Paano po maaabot yun ng tao? Yun po ang mahirap ipaliwanag ngayon sa mundong ito. Na hindi kayang unawain ng tao at hindi kayang tanggapin. Kaya magagalit sa iyo ang tao. Tama po ba? Subalit alam niyo po ba, kung totoo nang kilala ng tao ang Ama at kung totoo nang nararamdaman ng tao ang Ama, eh tunay na maunawaan po yung mga sinasabi ko. Kaya napakahirap pong ulatan ng bulag na walang makita, ang bingi na walang marinig, ang patay na walang madama. Na ang ibig sabihin po pala niyon
ay sa katotohanan. Kaya yung mga taong mulat sa katotohanan, sarap na sarap ang kalooban nila na nakikinig ng mga banal na aral. Yung naririnig nila sa tenga, pumapasok sa kaloob-looban na nararamdaman nila kay sarap. Totoo po pala yan. Kaya nga, ang sabi nga po ay, masdan mo ang mga tao, anak. Liwasan sa daan, tungo dito, tungo doon, abalang-abalang kaisipan, nasaan ako doon? Mayroon po ba? Sige, tanungin ko po kayo. Kapag hindi mo pa nararamdaman ng Panginoon, kapag naglalaga ka ng mais, ano nasa isip mo? Lumambot ang mais, maluto na at maibenta mo. Subalit kapag nararamdaman mo ang Panginoon at nasa isip mo siya, habang nagluluto ka ng mais, pinupuri mo siya at sinasabi mo, Panginoon, tulungan mo ako dito sa mga paninda ko na ito na maubos. Subalit kapag hindi mo pa siya kilala at lubos na nararamdaman, ano, ang bithiin mo? Marami kang kitain. Yun lang, di baga? Paano pong hindi magagalit yung taong hindi nakakaunawa noon? Sadya pong magagalit, kaya't alam niyo po ba, napakahirap magpaliwanag ng banal na salita. Napakahirap po na gampanin ang mangaral. Subalit, mahirap man po para sa tao. Bakit ba ginugusto pa rin ang sarili ko? Bakit ba pinagsusumakitan pa rin gawin ito? Sapagkat may kaibang nararamdaman na hindi nyo nararamdaman. May ibang pagmimithi na hindi ninyo minimithi. May ibang pag-iisip na hindi ninyo pag-iisip. At nawa po, ang bawat pandama ng mga nabuksan at nakikintotoo at makatotohanan ay makatulad sa mga hindi pa nakakadama upang makilala nilang totoong salita ng Ama. Buhay bang Ama? Paano po ba ipapaliwanag ang ano ba talaga ang pinili mo? Sanlibutan o kaligtasan? Ang hirap, ano po? Subalit, kayo na lang ang bahala kung anong bahala kayo. Ano ba yung salita na yun na po, Kunching? Bahala na po kayo kung anong palagay ninyo. Basta ang mahalaga, ang palagay ng Ama mabuti sa lahat. Buhay ba ang Ama? Ano ba ang mapapala mo? Sulong. Magpakasarap ka sa buhay. Pagkatapos ng pagpapasarap, mamamatay ka rin. O, sige po. Mayroon po bang hindi mamamatay? Mayroon po bang hindi mamamatay? Sumagot ang isip ng isa. Di kaya nga mamamatay, di magpasarap na. Iyan po ang katwiran ng tao, mga baluktot, ano? Nagpasarap ka nga. Namatay kang hindi nakakilala. Masarap kaya ang kinasapitan ng kaluluwa mo. Kaya sa mga alagad na nagsusumakit na nagtatala ng mga banal na salita sa Facebook, pag may oras po ako at nadaanan namin ganyan ni Arlene, nababasa ko, purihin, salamat sa mga mabubuting aral na nawa ay maunawaan nga ng lahat. Ano po? Subalit alam niyo po ba, maunawaan man ng tao o hindi, ang pag-aatas bilang pag-aatas sa kabanalan, ang mahalaga po, ikaw na tumutupad, masaya ka. Ikaw na gumaganap, may kaligayahan kang nadarama. Sapagkat napakahirap pong gumanap na hindi bukal sa puso. Napakahirap pong tumupad na napipilitan. Ang sabi nga, sa pagkain man, kapag hindi mo gustong kumain at pinilit kang kumain, titimil-timil ka, no? Subalit pag gustong-gusto mo ang pagkain at sarap na sarap ka pa, naku, nagmamadali ka, subo ka ng subo. Ano po? Kailan kaya masasarapan ng lahat ng tao sa mga banal na salita ng Panginoon? Yan po ang maliwanag na tanong. Nawa nga, manamnam na tuwiran ang mga banal na aral na sadyang napakahirap maipaliwanag sa taong bingi at bulag. Buhay po ba ang Diyos?
Napakaraming tuntunin ng Ama sa unang yugto ng buhay na wala pa ang Kristo. Napakaraming kautusan. Ano po? Pag binaybay niyo po yung kautusan sa unang tipan, nako, sino kaya makakasunod noon? Napakadami po. Pati sa buwan ng mga babae, may kautusan din doon. Ang dami kaya. Kung kayo po ay sisipagin, magbasa kayo, magbukas kayo. At kung hindi nyo naunawaan, maluluka kayo. Totoo po yan, nakakaluka. Bakit? Sapagkat, sipin mo na lang. Pag binuksan mo, nagpatay eka ng guya, ikinuskos eka sa pader, sa mga pintuan. Nako, ay di karumi ng pader, puro dugo, ano? Ay di karumi ng pintuan, puro dugo, ano? Makakita ka nga lang ng konting dugo narurumi ka na, di po ba? At yaon po ang pinatay na ng Kristo, ang haing yaon. Kaya pinakitid niya po yung 10 utos ng Diyos. Ano na lang ang pinakamahalagang kinuha? Ang ibigin mo ang Ama ng higit sa lahat. At ibigin mo ang kapwa mo tulad ng pag-ibig mo sa sarili mo. Bakit po pinakitid niya? Wala na yung napakarami pang 10 utos ng Diyos, wala namang nasusunod. Sapagkat ibigin mo lang ang Ama, matututunan mong ibigin ang kapwa mo tulad ng pag-ibig mo sa sarili mo. Ano ba ang sarili mo? Paano mo ba iniibig ang sarili mo? Hindi ba dahil mahal mo sarili mo, ayaw mong nasasaktan? Ayaw mong nahihirapan? Ayaw mong nagugutom? Tama po ba? Gayon pala. Kung lahat nga ng tao ay may pagmamahal sa kapwa-taong tulad ng sarili nilang ayaw nasasaktan, ayaw nagugutom, ayaw nahihirapan, sino ang gagawa pa ng masama sa kapwa niya? Mayroon pa po ba? Kaya napakaganda ng kautusan, subalit pinagandang lalo ng bumabang Hesukristo na tinatawag na Panginoon ng tao. Mga mahal, nawa makaunawa ang lahat kung papaano ang layon at nasa ng Ama. Magkauntugan yung dalawa. Lalo na yung uulatan mo mga tulog, ano? Sarap matulog na. Buhay ba ang Ama? Ano oras po ba kayo natutulog? Po. At anong oras din po ba kayo nagigising? Pag tinanong niyo po ako, sasabihin ko sa inyo, mayabang na sasagot ako baka sakala niyo naman nagmamagaling ako. Sa bagay po, sasabihin niyo, bata ka pa kasi. Alam niyo po, wala sa bata at matanda yan. Kahit siyang damukak yung tulog mo, kung wala ka sa Panginoon, malalambot ka. Totoo po yan. Sapagkat sa Kanya kumukuha ng lakas ang tao. Kanino po ba kayo humihingi ng lakas? Kanino po ba kayo humihingi ng buhay? Tama ka, Tweed. Kapag siyang nasa isip at damdamin mo, malakas ka. Buhay ba ang Ama? Malakas ang pananalig mo, malakas ang pag-asa mo, malakas ang galak mo, malakas ang kapayapaan na nasa sayo. Kaya naman, kahit na ikaw ay may mga pinagdaanan, parang hanging nagdaan. At yun ang sinasabing, ang pamatok mo'y ang Kristo, ang sandigan mong batong walang katipagan ay siya, kaya matibay na muog mo na ang pananampalataya mo'y kamtin mula sa Kanya. Buhay ba ang Ama? Ano po ba ang gusto niyo? Pasigaw?
Marahan o pabulong? Pag pabulong po, baka hindi magising yung mga tulog. Pag marahan, baka lalo kayong antukin. Pag pasigaw, siguro nakakasindak na maneka. Alam niyo po, ano man ang tinig ng nangungusap, kung ang nilalaman ang sinasabi ang ninanamnam at pinakikinggan, at hindi ang tinig ang sinusuri, may mararamdaman ka sa kalooban mo. Totoo po ba yaon? May kasabihan nga po, gaano man kaganda ang sinasabi mo, kapag galit mong sinabi, hindi maintindihan ang pinagsasabihan mo, hindi naman po galit. Di sa makatwid, maunawaan ninyo dahil walang galit, kundi pag-ibig. Ang may pandinig ay nakarinig. Sumainyo ang kapayapaan, pagharian kayo, mga mahal. Ano ang nakapagpapalakas ng bahagi ng katawan? Ang pagkain ba? Hindi. Sapagkat kung ang pagkain di sinsanay, wala nang may sakit. Tama ba ga? Sapagkat ang taong maraming pambili, ang daming kinakain. Ang daming makakain, lahat ng full vitamins na tinatawag. Kaya niyang kainin sapagkat kaya niyang bilhin. Bakit nagkakasakit? Bakit humihina? Bakit dumadatalang puntos na hindi mapagaling? Sa makatwid, wala doon ang kalakasan, ang kalusugan at buhay. Na kanino? Mga mahal, naway mawawaan ninyo, ang buhay ay hindi makukuha sa mga bagay. Ang kalusugan ay hindi makukuha sa lahat ng pagkain, kundi bagkos, wala ka mang maraming nakakaing mabitaminang pagkain. Kung malakas ang espiritu ng katauhan mo, pinalalakas nito ang buong bahagi ng katawan mong mahina at humihina. Kaya sa makatwid, saan kukuhanin ang lakas? Sino magbibigay? Ang Diyos ng katotohanan at ang espiritu niyang binahagi upang kamtin mo tao ang lakas na hindi mo mawari sapagkat ang Diyos Ama ang pinagmulan. Buhay ba ang Ama? Mga mahal, ang wika nga, kahapon, nagsangalagad, ang kalusugan at kaligtasan ng kaluluwa ang kailangan. Buhay ba ang Ama? Pawang katotohanan yan, mga minamahal. Ang kalusugan at kalakasan ng kaluluwa ang dapat tamuhin ng tao upang kung malakas ang iyong kaluluwa, pinalalakas na rin ang iyong katawan nang dahil kaya lumakas ang iyong kaluluwa dahil doon sa tinanggap na Espiritu ng Ama. Sa makatwid, kung malakas ang espiritu ng tao, lumalakas ang katawang mahina ito. Sige nga mga mahal ko, suriin nga ninyo ang katawan ninyo. Pakinggan nga ninyo kung nasa inyong banal o masama. Napakinggan nyo po ba? Paano namin mapapakinggan na po kung ginalaw? Kung nadama namin, yun ang tanong mo. Tama. Subalit, kung napakinggan mo ang mga banal na salita, napakinggan ang puso mo ang mga tinuran. Kaya't nadama ng katawan mo ang paggalaw mong totoo. Buhay ba ang Ama? Mamahal, kay sarap mabuhay. Sabi ng tao, kung may pera talagang masarap mabuhay. Sagana ka kay masarap mabuhay. Sa makatwid, kung mahirap ka, hindi masarap mabuhay. Mga mahal, kapag nararamdaman mo ang Ama, hindi mo mararamdaman ang hirap ng buhay. At nawa, ito ay mapagkukulan ng pansin at tuon ng mga anak ng Ama na tuwirang kumikilala at tumatawag sa Kanya. Tama, walang mabubuhay na hindi kumakain at walang salapi. Subalit, napakasarap mabuhay kung may kakontentuhan ka sa buhay. Buhay ba ang Ama? Isang pangitain ang pinakita.
Isang punong-puno na bodega at isang walang laman. Ang punong-puno ang bodega, abalang-abala sa pag-check. At ang isang walang laman, halos hindi na silipin dahil walang laman. Subalit dumating ang pagkakataon, nung punong-puno ang bodega, naging abala siya sa lahat kung paano niya susuriin yung laman ng bodega, kung paano gagawin sa mga tauhan. Subalit may nalimutan siya. Hindi niya naalala ang pagkukulang ng kanyang budhi, ang pagkukulang ng kanyang katawan, ang pagkukulang ng kanyang espiritu, ng kanyang kaluluwa. Dumating ang takda na nagkasakit siya. Itong walang sinisilip na bodega, wala na, tapos na. Dumating kapwa, sabay silang nagkasakit. Sa palagay nyo, sino ang mas maligaya? Itong walang laman ang bodega niya na hindi siya abala. Ang puso niya ay nag-uumapaw naman sa kasiyahan. Ang isip niya ay nag-uumapaw sa kapayapaan. Ang kanyang kaluluwa ay masigla. Ang kanyang katawan ay malakas. Ang kanyang espiritu ay puspos sa kanyang katawan. Sino kaya ang makakalaban sa dalawa? Sa palagay ninyo? Ang may pandinig ay nakarinig. Mga mahal, ang bodega ng tao ay ang kanyang puso. Sinusuri mo ba yan kung anong nilalaman? Kung marami pang tinik, maraming galit, hinanakit, puot, inggit, selos. Silip ka ng silip. Napupuno lang ng napupuno. Ayaw mong bawasan. Puno ka ng puno, silid ka ng silid. At itong wala ng laman, kampante na, patag na siya. Sino ang kawawa? Mamahal, kailangan pala alisin ninyo ang laman ng bodega ninyo para nang sa gayon maging patag na rin kayo. Kaya maraming ginugusto ang tao dito sa mundo para mabuhay siya ng maayos, di baga? Subalit kung ang kinamtan mo ay nakapagbigay pa sa iyo ng kaguluhan sa buhay mo, nakapagdulot ba ng saya? Hindi. Nawa, lahat ng pagpapalang kamta ng tao at kinakamta ng tao ay makapagdulot ng kasiyahan, kagalakan sa buhay ng bawat isa, hindi makapagpalisya, makapagpalayo sa kalooban ng Ama at makapagdulot ng pagkakasala at kaparusahan ng kaluluwa. Mga mahal ko, sumainyo ang kapayapaan. Nekkarameneyahanam. 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 Buhay po ba ang Diyos? Napakarami ang kautusan, ang mga panukala. Subalit, kung paano dumami ang kautusan at panukala ng Ama, dumami rin ang mga sapantaha at haka-haka ng tao. Tama po ba? Ano po ba yung sapantaha at haka-haka? May katotohanan po ba yon? Po? Kapag sapantaha pa lamang at haka-haka, wala pang katotohanan. Subalit, yung totoo, ganap na yun. Ang Ama, totoo at ganap ang kanyang pagiging marapat, pagiging totoo. Sa mga salita niya ay hindi nagkakabula. Subalit ikaw tao, sa haka-haka mo, maaaring magkamali ka. Sa panukala mo, maaaring magkasala ka. Subalit ang Ama, kapag binigkas niya at binitawan, pawang katotohanan. Buhay ba ang Ama? At kung sasagot mo naman, tao, ang Ama yun, kaya siya paniniwalaan ko. Saan mo siya kukutin? Saan mo siya titingnan? Saan mo siya hanapin? Siya ba'y bumababa para mangusap sa'yo? Sa makatwid, kung gayon ang pag-iisip,
at walang pagtitiwala sa mga binaba ng Ama at pinaniwalaan sa mga ginamit niya, hindi pa rin siya totoo. Sapagkat ang mga ginagamit at binahagi na ng Ama, silang binigyang karapatang ibigkas ang mga aral niya at mga panukala niyang totoo, na hindi haka-haka, kundi salita na pawang katotohanan dito sa lupa. Mga adhikain, mga layunin na matapat na ikabubuti at makabubuti sa lahat ng kanyang mga anak. Mga mahal, nawa isa kayo sa oras na ito na makinabang sa mga ibinabang salita ng Amang dakila. Pagpalain kayong lubos. Kahapon nga, kakwentuhan ko yung isang kapatiran na sabi nga, naku apo, 3 na po ang anak ni Doc. Sabi, ha? Sabi daw po yun ng espiritu kasi 9 na taong hindi nagkaanak. Ay naku, ikaw, wag kang mabagot. Pag nagkaanak ka niya, sunod-sunod. Totoo po. 3 na ang anak ngayon. Naku, sabihin mo kaya po, hindi na ako nakapunta ng dambana kasi hindi na magkanda o gaga. Yun naman. Ano? Yun naman ang nakakatuwa. Hindi na makapunta ng dambana kasi hindi na magkanda o gaga. Baka pag nagkaanak kayo, hindi na rin kayo makapunta at ugaga ka na sa anak mo, ano? Hindi ka na magkanda o gaga naman sa pananampalataya mo. Pero ang pinakamabuti po, kahit naman ganun sila, mababait na tao. Kaya, ano nga naman ang silbi ng punta ka ng punta ng dambana kung masama ugali mo? Simba ka ng simba, pag uwi mo, nagmumura, may napala ba? Ang pinakamahalaga, may natanggap ang tao sa bawat araw ay makakilala sa Diyos na buhay. Buhay po ba ang Diyos? Paggunita sa Semana Santa, ang daming umaakyat sa bundok, nagsasakripisyo. Pagka hindi na pwede yung tuhod mo, hindi ka na makakaakyat sa bundok. Saan ka na lang aakyat? Gagapang ka na lang sa lapag. Ano po? Subalit nandoon ba yung katapatan ng puso? Doon ba mararamdaman ng Diyos na hinahanap mo? Hindi masama ang umakyat ng bundok. Subalit kung ang pag-akyat mo ay makatotohanan at pinapaging dapat mong doon sa pakikipag-ugnayan mo sa bundok na yon ay maramdaman mo ang tinatawagan mong Diyos, mabuti. Subalit paano kung naramdaman mo'y pagod pagkatapos mong umakyat, nagalit ka, may napala ka ba? Kaya anuman ang sakripisyong pinapalagay ninyo sa sarili ninyong makabubuti, bigyan nyo ng katapatan at pagmamahal. Sapagkat kung sinakripisyo mo yaon dahil sa hinahangad mong mabigyan ka ng pagtanggap ng Ama sa'yo at pagkilala mo sa Kanya, subalit kinagalit ng puso mo at pinagkainis ng isip mo, abay wala ka na pala doon. Tama ba ga? Kaya't ang pinakamahalagang sakripisyo may kalakip na pagmamahal. At yan nawa ang gawin ninyo, yung sakripisyong ibigay nyo ang sarili nyo, ang kalooban ninyo na mararamdaman nyo ang Ama, hindi lamang ng sakripisyong naglakad ka sa daan, nagpainit ka, umakyat ka ng bundok, naglakad ka, at pagbaba mo ay balik ka na naman sa dating si ikaw. Buhay ba ang Ama? Mamahal, pagharian nawa kayo. Malubos nawa ang katotohanan sa inyo upang magampanan ninyo, matupad ninyo ang kalooban ng Ama. Buhay ba ang Ama? Sa makatwid, mga minamahal, ano ba ang kalooban ng Ama na dapat kamtin ng mga anak niya? Mabuti ba o masama? Sa oras na ito, masusuri nyo
kung siyang nasa sa inyo at kung ang isang espiritu. Paano? Damhin ninyo ang kalooban ninyo. Pag nilayan nyo tao, sino ba ang sumasa inyo sa oras na ito? Ang mabuti bang ama o ang mapanlinlang, mapang-agaw, na hindi kayang tanggapin ang kapangyarihan ng ama, kaya't patuloy na nililinlang at dinadaya ang mga anak niya sa lupa upang agawin ang pananampalataya nila sa Kanya. Buhay bang Ama? Sa inyong lahat, nawa, sumapit ang oras na tuwiran ninyong maramdaman ang buhay na Ama sa inyong buhay. Nekkarameneyahanam, nekkarameneyahanam, nekkarameneyahanam. Mula kay Juan. Pagkaraan ito'y dumating ang pista ng mga Hudyo at pumunta si Jesus sa Jerusalem. Sa lungsod na ito, malapit sa pintuan ng mga tupa ay may malaking deposito ng tubig na may 5 portiko. Kung tawagin itong sa wikang Hebreo ay Bethsaida. Natitipon dito ang maraming may sakit, mga bulag, mga pilay, at mga paralitiko. Hinihintay nilang gumalaw ang tubig sapagkat may panahong bumababa ang isang anghel ng Panginoon at kinakalawkaw ang tubig. Ang maunang lumusong pagkatapos makalawkaw ang tubig ay gumagaling, anuman ang kanilang naging karamdaman. Doon may isang lalaking 38 taon nang may sakit at siya'y nakita ni Jesus. Alam ni Jesus na matagal nang may sakit ang lalaki. Tinanong siya ni Jesus, "Ibig mo bang gumaling?" Sumagot ang may sakit, "Ginoo, wala pong maglusong sa akin kapag nakakalawkaw na ang tubig. Patungo pa lamang ako roon ay may nauuna na sa akin." Sinabi sa kanya ni Jesus, "Tumindig ka, dalhin mo ang iyong higaan at lumakad ka." At pagdakay, gumaling siya. Dinala ang kanyang higaan at lumakad. No'y araw ng pamamahinga, kaya't sinabi ng mga Hudyo sa lalaking pinagaling, araw ng pamamahinga ngayon, labag sa kautusan na dalhin mo ang iyong higaan at lumakad. At siya'y tinanong nila, "Sinong nagsabi sa iyo na dalhin mo ang iyong higaan at lumakad ka?" Ngunit hindi nakikilala ng lalaki kung sinong nagpagaling sa kanya, sapagkat nawala na si Jesus sa karamihan ng tao. Malaking problema sa tao ang karamdaman, lalo't higit kung maluwat na. Nakapanghihina ng pananampalataya, nakapagpapawala ng pag-asa, nakapagpapahirap sa kalooban, nakapagpapagulo ng kaisipan, lalo't higit kung mahina pang yung pananampalataya. Marami ang mag-iisip kung saan dako tutungo, kung sino magpapagaling, kung ano ang paraan para gumaling. Nandun na ang kalituhan, nandun pa ang kahinaan ng loob. Subalit ano ba ang paraan para ito'y makamtan mo na lubos ang katapangan, katatagan, pag-asa, habang ikaw'y may karamdamang nakikibakat lumalaban? Maliwanag ang katotohanan, mga mahal.
Maraming paraan ng Ama, katulad ng ilog na yaon, yung tubig na yaon, na kinakalawkaw ng kanyang anghel. Subalit, paano kung hindi matiyempong kinakalawkaw na yaon at may nauna na nga sa iyo, walang makapagbigay paraan para kay makalusong doon? Ano nga ang paraan, mga minamahal? Ano man ang mga pagkukulang ng tao, may kaparaan ng punuan ng Ama. Ano man ang mahina para sa iyo, kalakasan mula sa Ama ay kakamtin mo. Ano man ang kawalan ng pag-asa, siya ang pag-asa ng sinuman. At kung wala, sa iyo ay nagpapahalaga, alalahanin mo, may Amang higit na nagpapahalaga sa iyo. Sapagkat kung tuwiran mong kilala siya, bubuhayin mo sa isip mo ang pagtitiwalang may magagawa siya. Katulad ng isang lalaking ito, nang dahil pinatotohanan ng Ama ang kapangyarihan niya ay puspos ng Espiritu na nasa kanyang anak. Nakilala siya, nabatid kung ano ang saloobin niya, nabatid kung ano ang sakit niya, at maluwat niya ng inaasam na siya'y gumaling at makalusong sa tubig na yaon. Subalit, naging daan ba ang tubig na ito para siya'y gumaling? Hindi. Sa isang salita lamang, tumindig ka at dalhin mo ang iyong higaan. May pinainom ba ang tubig? Lumusong ba sa tubig? May inabot ba para kainin o inumin? Wala, mga mahal. Kundi ang salitang may kapangyarihan na sinunod ng katauhan, tumindig ka at dalhin mo ang iyong ihigaan. Ang pagtupad na walang pag-aalinlangan, ang pagsunod na di nag-alinlangan, ang siyang naging daan ng kanyang kagalingan, hindi ang tubig na kinakalawkaw. Sapagkat pinakita lamang ang katotohanan. Sa bawat lumulusong, sa pananalig nila, na sila'y gagaling, gumaling sila. Pinakita rin ang katotohanan ng pananalig at pananampalataya ay nagbibigay ng mabuti kaninuman. Sa pananampalataya ng mga taong tumetsyempo sa pag-alokawkaw ng tubig na isang anghel. Sa pananalig at pagtitiwala nilang sila'y gagaling sa pamamagitan ng pagtubog ng tubig. Pagtubog sa tubig. Subalit paano? Hihintayin mo lagi. Maghintay ka sa tuwina. Subalit sa isang salita, gumaling. Mga mahal, anong ibig sabihin? Nandyan lamang ang salita ng Ama. Hindi nawawala sa lupa. Laging handa niyang ibigay, ibukas sa mga tao. Panaligan mo lamang, paniwalaan mo lamang, ang salitang ito'y may kapangyarihan para maganap sa iyo ang marapat tao. Subalit sadyang ganyan sa buhay ng tao, maraming alinlangan at pagtatanong. Maraming sinusuri. Katulad ng ginawa ng isang hindi makalakad na ito. Sinong nagsabi sa iyo na tumindig ka at dalhin ang iyong higaan sa araw ng pamamahinga? Sapagkat may batas na sinusunod ang tao. Subalit ang batas ng Ama ay hindi masunod. Sinusunod ang salita ng kapwa niya. Subalit ang salita ng Ama'y mahirap niyang tuparin. Mga mahal, ilan kaya ang susunod sa salita ng Ama? Ilan kaya ang kikilala sa hiwaga niya? Ilan kaya ang makatatanggap ng mahimalang salita niya? Nawa sa oras na ito, nakatanggap kayo. Kung papaano ang isang mahirap gawin ay kayang gawin ng Ama. Kung papaano ang imposible sa tao ay nagiging posible sa Kanya, naway maramdaman ninyo ang tuwirang posibleng kamtin ninyo. Yaon ay ang Kanyang wagas na pagmamahal na kung kikilalanin ninyo at tatanggapin ang puso nyo, pakikilala niyang may salita siya at may gawa rin siya. Sumayin niyo ang kapayapaan, pagharian kayo
Mga minamahal ko, alalaong baga, marami ang katotohanan na nagaganap sa buhay ng tao na hindi niya kayang ipaliwanag. Subalit, kung maaabot mo lamang tao ang kalooban ng Ama, hindi mo na kailangan pang suriin, kundi dapat masiyahan ka na lamang sa bawat kaganapang mabuti sa iyong buhay. Ang may pandinig ay nakarinig. Nekkarameneyahanam, nekkarameneyahanam, nekkarameneyahanam. Buhay ba ang Ama? Sa panahon na yon, wala nang sinundan ng mga tao kung hindi ang Panginoong Jesucristo. Wala nang sinuri kung ano ang gagawin niyang mga hakbang, kung ano na naman ang pakikita niya. Namamangha sila sapagkat paanong nangyayari yun? Tao siyang nagsasalita. Ang kapangyarihan ng kanyang salita ay tunay na napakahiwaga. Subalit bakit hindi pa rin matanggap ng tao? Totoong-totoo po. Gano'n man pala ang sabihin ng kapwa mo kung wala ka nararamdaman, hindi mo siya mapapaniwalaan. Totoo ba yon? O mga lagad, mga kaps, naging alagad kaps ba kayo at kaps ba kayo kung wala kayong naramdaman? Mayroon ano? Sapagkat hindi ka naman pwedeng tumugon sa isang panawagan na wala ka nararamdaman. Tama po ba? O sulong, pwede mo bang mahalin yung hindi mo, halimbawa, nakisama ka, hindi mo bang pakisamahan yung hindi mo minamahal? O pwede mo bang mahalin yung hindi mo kaano-ano? Pwede po. Subalit kailanman, yung hindi mo minamahal, hindi mo maaring pakitunguhan. Tama po ba? Bilang asawa. Ihambing nyo ang Panginoong Jesucristo ay nakikipagkasal kayo sa Kanya. At nang kinasal kayo sa Kanya, ay gusto nyong maging matapat, maging totoo. Kapag kinasal ka sa Kanyang Espiritu, mimithiin mong sa tuwina, panabikan mong maramdaman siya, sapagkat siya ang tunay na minamahal mo bilang kasama ng buhay mo. Buhay ba ang Ama? Kaya't sinabi ng Ama sa unang tipan, yung kasal, ano? Yung pakikipagkasal. Kinasal ka na sa akin, Ephraim. Tama po ba? Sa unang pagkakataon bilang tao, ano ba yan? Paano makakasal ang bayan sa Panginoon? Yung palang ibig sabihin, nakipagkaisa ka na sa Kanya. Huwag ka nang magtalusira pa. Sa Kanyang Espiritu ay maging totoo ka at magiging tapat naman siya sa iyo. Buhay ba ang Ama? Ang walang pangunawa ay hindi maabot, matatarok ang aking tunuran. Subalit ang may pangunawa ay mararamdaman itong sa aking katapatan. Sumainyo ang kapayapaan, mga minamahal. Pakisabi po, iusog-usog doon. Yung salamin ka mo tumatama sa... sige po, tama. Naunawaan niyo po ba yung bahagi? Ano yung layunin ng tao na yon? Yung lalaking 30, ilang taon? 38 taon na may sakit. Kayo po ba? May 10 taon na may sakit ninyo? Wala pa, no? Ibase mo sa 38 taon. Naku, matanda na. Katagal nang may sakit. Subalit, walang imposibleng gumaling sa salita lamang na tumindig ka sa makatwid.
ang bawat salita pa lang pagtitiwalaan mo, tatanggapin mong buhay sa puso mo, ay may kapangyarihang kikilos sa buhay mo. Buhay ba ang Ama? Kaya't kung kilala mong totoong Hesukristong Panginoon mo, sa salita niya, mabubuhay ang pag-asa mo. Sa salita niya, magtitiwala kang totoo. Sa salita niya, mabubuhay ang disperensya mo. Kaya, sa salita niya, hahanap-hanapin ang puso mo na madama ito. Buhay ba ang Ama? Sa salita niya ay magiging pagkain mo ng kabusugan ng kaluluwa mo. At sa salitang ito, mapapatotohanang totoong totoo, buhay siya sa buhay mo, tao. Buhay ba ang Ama? Mga minamahal ko, sadyang napakahirap mabuhay ang salita ng Amang makapangyarihan sa taong wala pa ang damdamin at wala pang mabuting layunin ang isipan. Buhay ba ang Ama? Pawang katotohanan ng sakit tinuturan, naway maramdaman yung lubusan, matigib kayo ng pagnanasang kamtan, at mapagnilayan niyong tuwiran. Doon sa inyong kaisipan, kumislot at mabuhay ang pangunawang dapat at marapat niyong kamtan. Sumainyo ang kapayapaan, pagharian kayo, mga minamahal ko. Pagkatapos nakita ni Jesus sa loob ng templo ang lalaki at sinabihan, "Magaling ka na ngayon, huwag ka nang magkasala, at baka may mangyari sa iyo na lalo pang masama." Umalis ang lalaki at sinabi sa mga Hudyo na si Jesus ang nagpagaling sa kanya. Dahil dito, si Jesus ay sinimulang usigin. Yan ang katotohanan, mga mahal. Sapagkat ang isang Jesus ay may ginawang hindi kayang gawin ng tao. Hindi kayang unawain ang pagkatao. Hindi kayang tanggapin ang isang katauhan. Sapagkat ang isang Jesus ay puspos ng Espiritu ng Ama na ang ginagawa niya ay katulad sa kalooban ng Ama. Mga mahal, kung hindi mo pa nararamdaman ang Espiritu ng Ama, mahihirapan mong mawawaan ang gawain ito. Mahihirapan mong maabot ang nasa't layon ko. Mahihirapan sa diwa mo na tanggapin ng mga aral na yaon, sapagkat hindi mo pa kilala ang lubos na tinatawagan mong Panginoong kong Hesukristo. Subalit, kay gaang makatanggap ng mga nakakaunawa ng ganap, dit man tuwirang magawa nila, ang lahat ay matanggap. Subalit, sa damdamin, kikislot ang katotohanang may nabuhay na sa pandama. Nekkarameneyahanam, nekkarameneyahanam, nekkarameneyahanam. Maliwanag na hinabilinan ang isang pinagaling na huwag ka nang muli pang magkasala, sapagkat baka mas lalong higit pang maging masama ang mangyari. Mga mahal, marami ang taong pinagaling ng Espiritu. Espiritu ng katotohanan, Espiritu na makapangyarihan mula sa Ama. Subalit hindi nakilala ang kanyang kapangyarihan, hindi nakilala ang kanyang pagmamahal, hindi naramdaman ang kanyang pagkalinga. Kaya't kung papaano ang kagalingan ay nakamtan, siyang nagbigay kagalingan ay hindi nila nawawaan. Nawa kayo, maramdaman nyo ang tuwirang sa inyo'y hinahanap na magpapagaling, at makilala nyong tuwiran sa inyong puso, may Diyos na mapagmahal at walang kamatayan mula noon ngayon at kailan paman. Nekkarameneyahanam, nekkarameneyahanam,
Nekkarameneyahanam. Sapagkat kung napagaling ang katawan at ang kaluluwa ay may sakit pa, hindi maunawaan ng katawan ang layunin ng Ama na kabanalan. Subalit kung akalin sabay ng pagpapagaling ng iyong katawan ay gumaling ang iyong kaluluwa, maunawaan mo na kung ano ang pagkain ng iyong kaluluwa. Maunawaan mo na kung ano ang nilalayo ng Ama sa iyo. Kaya't hanap-hanapin mo ang mabubuting salita niya. Mga banal na aral na magbibigay sa iyo ng buhay. Nekkarameneyahanam. 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 Buhay po ba ang Diyos? Buhay ba ang Diyos? Kay buti ng Ama, kay dakila niya. Tamo nga, oh. Maging sa pagpalakpak may matinis, ano? Matunog. Sige nga po, palakpak kayo muli. Ayun, matinis, matunog. Bata lang siya. O sige nga po, kayo matatanda, tingnan nyo nga. Yan ang gusto ng Ama. Yung sa Kanya'y binibigay mo ang todong palakpak na may galak sa puso mo. Hindi yung pumapalakpak ka, nakakatulad ka lang sa kapwa mo. Gumagaya ka lang. Tama baga? O sige, pag nanonood ka ng, halimbawa, amateur, ano, pag gumahanga ka doon sa umaawit, talagang napapasigaw ka. Yes! Hindi po ba, no? Pero sa Panginoon, ang hiwaga niyang ginagawa, hindi magawang ikatuwa ng tao, ay pagsigawan, ano? Buhay ba ang Diyos? Napakasarap purihin ng Ama kapag bukal sa kalooban mo. Naramdaman nyo na po bang parang tamad na tamad kang manalangin? Aba, totoo po yan. Kaya kapag nararamdaman mo yon, anong dapat mong gawin? Po, gisingin mo ang iyong sarili at pagsubikapan mong maging magiliw sa pananalangin. Sapagkat kung sabi mo, Ama namin sumasalangit. Maganda po ba yon? Aba, may pinakikiusapan ka mang tao kapag ka ang pananalita mo ay parang walang buhay, gusto ka bang kausapin? Buhay po ba ang Diyos? Kaya dapat, bigyan niyong buhay ang pananampalataya niyo sa Panginoon upang sa gayon sa isang salita niya lamang. Sabi nga sa banal na aklat, kayo ay gagaling. Tama po ba? Sa isang salita lamang na makapangyarihan, maraming kaganapang kakamtan ng sinuman. Kaya't halina mga mahal ko, sa salita ng Ama'y mga buhay kayo at tigibin ng galak ang puso nyo ng pagtitiwala ng buong buo sa Kanya. Sumainyo ang paghahari ng Ama, Anak at Espiritu Santo. Buhay po ba ang Diyos? Purihin, 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 purihin ang Ama, dakila at wagas, tapat siya. Napakabuti ng Ama, napakadakila niya. Totoo po ba yon? Alam niyo po, talagang kung hindi siya mabuti, kung hindi siya dakila, aba, hindi na po tayo dapat tumawag sa Kanya, no? Hindi na po tayo dapat manampalataya sa Kanya. Subalit nang dahil siya'y napakabuti at napakadakila, buong-buong katapatan ng puso na dapat ibigay sa Kanya ang pananalig at pananampalataya. At ito ang nakabubuhay ng mga mahihinang bahagi ng katawan mo. Yung Kanyang banal na salitang ninanamnam mo at binubuhay mo sa iyong sarili upang magkaroon ng silbi at buhay sa iyong pagkatao. Buhay ba ang Ama?
Paano pong mangyayari yun kung wala kang alam kundi ang hanapin mo yung salita ng kapwa mo? Wala kang gusto kundi yung pakinggan mo yung TV, manood ka ng sine, makinig ka ng chismis, makinig ka ng ganito, ng ganyan. Mayroon po bang mapapala doon? Talaga yatang wala. Ano po? Pero ba't po kaya paborito yun ng tao? Scoop for today. Ano? Pag sinabi ang mabuting balita ngayon, sabi ng mata ng tao, pag sinabi ni Chris Aquino, tsaka ni Boy Abunda, mulat na mulat ang mata, no? Naku, bakit kaya? Malakas ang hatak ng? Kayo po ba? Alin ang malakas sa inyo? Si Kristo o ang... Paano malakas sa inyo si Kristo? Sige nga, paliwanag nyo nga. Paliwanag nyo nga po, paano siya malakas sa inyo? Paano po ba napapalakas ni Kristo yung kahinaan ninyo? Po? Napalalakas po ba ni Kristo yung kahinaan ninyo? Alam nyo po, kung hindi napalakas ng Panginoong Hesukristo ang kahinaan namin, siguro po sarado na itong dambana. Abay, masarap yata ang kumita. Masarap yata ang maglibang. Subalit, kapag naiba na ang isip ninyo at damdamin, hindi na yun ang masarap. Sa inyo mga lagadali ng masarap. Alin? Maglingkod. Ilan kayo ngayon? Buhay ba nga ma? Kaya, sabi ko po, sa tuwing dudulog ako, sana po palakasin mo yung mahihina. Patatagin mo yung mga lampa. At ako po'y patuloy mo rin pong patatagin at palakasin. Sapagkat pag nahawa ako, at ako rin ay humina, baka bukas sasarado ko ito, bahala kayo kung sino maglingkod dito. Buhay po ba ang Diyos? Tama po ba? Kung ang dambana lang ang panghihinayangan ko, bakit ko ito panghihinayangan? Anong mapapala ko sa dambanang ito? Meron po ba? Subalit ang aking pinanghihinayangan, yung mabuting kaloob ng Diyos na dapat ay huwag nang mawala pa. Na kung hindi ito pahahalagahan, sadyang napakalakas mahatak ka ng sanlibutan. Buhay ba nga ma? Lalo na't kapag dumaratal yung takdang mamatahin ka ng kapwa mo. Tama ba ga? At kapag naramdaman mo yung pangmamata na yun ng kapwa mo, panliliit sa iyo, hindi kaya bilang maging tao ay makalaban kang sino ka ba? Kung mayaman ka man at ako'y mahirap, pares lang tayo mamamatay. Tama ba ga? Subalit, hindi pala yan ang dapat manaig sa tao. Katulad ng mga tao sa panahon ng Kristo, inggit ang umiral. Na habang tumutupad at gumaganap ang isang Hesukristo sa mabuting layunin at magandang hangarin, wala nang pinakiramdaman, sinuri ang mga taong mga hunghang, mga inggitero, na baka maubusan ng tagasunod. Buhay ba nga ma? Kaya naman, ang mabuti pinasasama, hinahanapan ng kasamaan ang mabuting layunin at gawain. Kaya't kung pakikinggan mo ang tao, makasusunod ka pa ba sa mabuti? Subalit hindi pinakinggan ng isang Hesukristo ang kabulukan ng kaisipan ng tao. Ano ang pinakinggan? Ang mabuting hangarin at layunin kalooban ng Amang pinasikal niya sa damdamin. Binuhay sa kalooban sapagkat puspos ng Espiritong taglay mula sa Ama. At yan ang pawang katotohanan, mga mahal ko. Hindi mo kayang magpakatibay, hindi mo kayang magpakalakas sa ganang sarili mo bilang tao. Kaya't dapat mayroong kang tanggapin, kilalanin at mamuusay yung puso. Buong
pag-iisip. Yaon ay ang ama mo, hindi mo nakikita. Damhin mo ang kanyang kalooban at hanapin mo ang kanyang kagustuhan. Damhin mo ang kanyang espiritu at mapupuspos ka ng kanyang kadakilaan. Mga mahal, ano nga ba itong dambanang ito? Sulong, may dambana man diyan. Sabihin na yan, dambana yan, ay tinindig dyan. Subalit, kung ang dambana lamang ang pahahalagahan at hindi ang kalooban ng Ama, anong mapapala mo sa dambana? Kaya tanong silbi ng pagsimba mo, ng pagtungo mo sa dambana, kung ang kalooban ng Ama ay wala sa'yo, kung ang damdamin niya ay wala sa'yo, ang pinakamahalaga, mga mahal ko, idambana niyo sa puso niyo ang Ama. At siyang pinakamahalagang gaganap at tutupad sa buhay ninyo. Pawang katotohanan, hindi itong dambanang ito ang mahalaga. Ang pinakamahalaga sa pagtungo nyo dito, maramdaman nyo ang dumadambana sa dakong ito. Hindi mismo ang dambanang ito, kundi ang nagpatindig at gumawa para maging dambana ng kabanalan sa inyo tao. Katotohanan ang sa akin tinuturan. Lahat ng dako, maaari kayong magtungo. Subalit kung ang tinutunguhan ninyo ay yaon lamang at sa puso nyo ay walang dambanang magiging ganap kayo, sa kalooban ng Ama, di nyo mararamdaman kung anong layo niya't nasa sa inyo. Walang silbit kabuluhan. Kaya pinakamahalaga, sa kalooban ninyo, maramdaman nyo siya. Sumainyo ang kapayapaan, pagharian kayo, mga mahal ko. Alalaong baga, masarap mabuhay. Sa tuwina, kung nararamdaman mo ang Ama mo, bumuhay at nagpahalaga, nagbahagi ng lahat sa buhay mo, tao. Net karameneyahanam, net karameneyahanam, net karameneyahanam. Buhay po ba ang Diyos? Alin ngayon ang mahalaga? Ang dambanang ito, ang puso ninyo, na dambana ni Kristo. Po, maging dambana nawa ng templo, maging templo nawa ng tahanan ng Ama, ang inyong mga puso. Buhay ba ang Ama? Maging bukas nawa sa puso nyo ang kalooban ng Ama at maging dambana niya ito, panahanan niya at maging templo ang inyong lupang katawan. Buhay ba ang Diyos? Upang saan man kayo dako magsitungo, saan man kayo dako pumaroon, nasa sa inyo na ang dakong banal na kaloob ng Ama. Yaon ay ang inyong damdamin na mula sa Kanya. Buhay ba ang Diyos? Mga mahal, sumainyo ang kapayapaan doon kapag nabuhay na sa iyong katauhan ang paghahari ng Kanyang Espiritu at nararamdaman na ng puso mo, hindi mo namimithiin pa na mawalay ka sa Kanya. Alam kong may magagawa ang Ama. Alam kong may magagawa ang Ama. Pagka winika niya, manalig ka na. Bawat araw ako sa inyo naghihintay. Alam kong di ringgin kayo ng Ama. Alam kong di ringgin kayo ng Ama. Pagka winika niya, manalig ka na. Bawat araw
ako sa inyo'y may nakalaan, mayroong magandang mangyayari sa inyo. Aking mga minamahal, mayroong magandang mangyayari sa inyo. Manalig, umangkin at tanggapin. Buhay po ba ang Diyos? Buhay nga po ba ang Diyos? Napakabuti ng Ama. Talagang napakahirap labanan ng damdamin, lalo na kung nalulungkot ka. Ano? Sabi nga ng nag-text, ang hirap pong labanan. Yung mami mo yung, lalo na yung namatay, ano? Subalit, kailangan labanan. Nang dahil Ops, alis kayo diyan. Ay, tama na. Masama naman yung sobra-sobra. Tingnan nyo, lundag kayo na lundag, alpas naman ang alpas. Ay, buhe. Ay. Buhay nga po ba ang Diyos? Buhay po ang Diyos? Nakakatuwa naman po, ano? Sabi ng iba, ba't kaya nag-aagawan sila, kamura lang noon. Hindi nila alam yung tulad po ng salita ng Panginoon, bumangon ka, dalin mo yung higaan mo. Rin pong pagkain na rin sa pananampalataya nyo. Aba, iba ay dudulot sa katawan yun yan. Buhay po ba ang Diyos? At yun po ang pawang katotohanan. Kaya, yung iba, hindi ako kumakain yan. Mumurahin. Alam nyo po sabi nga nung nasa Amerika, ubong-ubo po, Di po ba pag kumain ka ng candy, tinubo ka, lalo kang ubuhin? Abay, hindi po nawala ang ubo sa candy. Buhay ba ang Diyos? Sa makatwid, sa pananampalataya, maraming nangyayaring maganda. Tama po ba? Kaya, kung hindi ka mananampalataya, paano? Ay, naku po, napakahirap ipaliwanag. Ano po? Katulad po naming mga naglilingkod. Wala naman kaming sweldo sa inyo. Wala kaming bayad sa inyo. Kung hindi po kami mananampalataya sa Panginoon, na sa kabila ng aming ginagawang ito, siya po ang gaganti sa amin na maganda at ang alang-alang sa aming kaluluwa, maglilingkod pa po kaya kami? Aba, kung gusto po ninyo ng pera, gusto rin namin. Kung gusto po ninyo ng magaganda, gusto rin namin. Ang tanong, bakit nga ba kami iniba? Ang isip at damdamin na dating kagustuhan mo'y naiba. Katulad po ni kapatid na Bet, kung hindi iniba yung isip niyan, hanggang ngayon direktora siya. Ano po? Yun Kaya lang ang tanong, ano naman ang kapalit ng kanyang pagiging direktora?
siguro ang dami ng galit sa kanya. Susun-susun, sago-sagunson. Dahil pag nagalit po, kick out. Resign ka na, Eka. Pag ka nang pumasok bukas, palit ng teacher. Eh, ang dami niyang pinaluluha. Gaano kapalit? Kung ilan yung pinaluha mo, ganun din ang kapalit sa'yo. Eh, kaya walang kapanatagan ang puso mo. Tama po ba? Pakatandaan po ninyo, ilan na ba pinaiyak mo dahil sa sama ng loob sa'yo? Kaya ka hindi pala napapatag, kaya pala hindi ka nakakali dahil sa mga ginagawa mong hindi mo alam kasalanan. Buhay ba ang Diyos? Oh. Eh, nung nagpasaya ka ng kapwa mo, nawala na yung mga bagabag sa puso mo. Kahit wala ka na ngayong posisyon at wala ka na ngayong salaping sinesweldo buwan-buwan, masaya na ang puso mo. Nabasihan mo ngayon ang pagkakaibang malaki. Posisyon o misyon? Pinili niya ang misyon na demote siya, subalit ang kanya namang fighting spirit ay na-promote siya sa? Yan. Dito po siya tagagawa ng libro. Doon, tagagawa siya ng galit. Buhay ba ang Diyos? Pag nasa lubong siya, lumilihis. Ayan na naman, Eka, ang bruha. Bruha de popo. Eh, ani na lang siguro ng iba nun eh. Mawala na siya doon, ano? Totoo po yan. Kasi ang dami ko naririnig sa kanya noon. Nagpaparal ako sa St. Mary's. Hindi niya po ako kilala, pero siya kilala ko. Sabi nila, naku kaya na naman si Mrs. Chico. Si Mrs. Chico, ilag na ilag yung tao. Bakit po? Pag ginanyan niya yung mata, ano ba yung kilay niya, manda ka na. Buhay po ba ang Diyos? Amin na mahal. Napakabuti ng Panginoon. Pero alam niyo po, totoong-totoo, ano? Wala palang hindi mababago ang Diyos. Eh ngayon, kung may pera ka, pati ilong mo mapagbabago, ano? Kaya lang, artificial. Pag nagkasakit ka, at pumayat, pumulubot, pati ilong mo baka pumaling. Pero yung puso mong dumiretso, kahit naging butot balat ka na at namatay ka na, aba, maganda pa rin sa pananaw ng Ama. Buhay ba ang Ama? Eh, alam nyo po, kaya-kayang unawain at tanggapin niya ng matitigas ang puso. Sa palagay nyo po, kaya bang tanggapin? Sabi ko na nga po sa inyo, magagalit yung taong hindi nakakaunawa. Subalit hindi bali po. Eh, magalit ka man ba kung ang Diyos naman ang malulugod? Eh, ano ba? Tama po ba? Nawa po, ang mithiin yung malugod sa inyo ay ang Diyos. Huwag niyong mithiin ang kapwa niyo'y matuwa sa inyo, ang Diyos na may galit na galit sa inyo. Buhay ba ang Diyos? Mga mahal, sumayin niyo ang kapayapaan. Sapagkat maliwanag ang nakatala sa banal na aklat. Kanino ka dapat matakot at mahiya? Sa taong nakikita mo ang sa'yo'y ginagawa? O sa Diyos na hindi mo nakikita kung ano ang gagawin niya sa'yo? Tama po ba? At yan po ang pawang katotohanan. Kung ang tao'y kumikilalang matapat sa Kanya, madarama sa kalooban niya ang tunay na pag-ibig niya. Maraming taong tahimik, nasa lubang. Maraming taong madaldal, subalit may kabutihan. Ang tama, kung hindi nararapat magsalita, huwag ka magsalita. Kung nararapat magsalita, magsalita ka. Kung hindi nararapat magngawa, huwag kang ngumawa. Kung nararapat ika'y ngumawa na, ngumawa ka na nga. Buhay ba nga, Ama? Mga mahal, sumayin niyo ang kapayapaan, pagharian kayong lubos. Buhay nga ba ang Ama? Kumusta ka na? Dapat araw-araw ikaw ay magpugay sa Ama.
para lumakas ka. Isipin mo wala ka sakit. Ano? Huwag yung lagi iniisip mo, sakit. Sakit ng sakit. Ano po? At ano ba yung tamang pagtitiwala? Yung tamang pag-angkin? Yung wala pa sa'yo, tinatanggap mo na. Yung hindi mo pa nakikita, inaangkin mo na. Yun pala yung tama. Paano nga po kaya? Napakahirap paniwalaan noon. Kaya nga sinabi, maniwala ka sa hindi mo pa nakikita. Sapagkat kung nakita mo na, paniniwalaan mo pa nga ba'y nakita mo na? Tama po ba? Ang pananampalataya pala nandoon sa hindi pa man kinikilala mo na ang Diyos na matuwid sa buhay mo. Buhay ba nga ma? Kaya sa inyong lahat, pagharian kayong lubos. Kumusta ka na? Hindi ka na masyadong kibit, ano? Ayun. Maganda na yung salita niya. Kung paano maganda ang salita mo, siguro, naniniwala kang gaganda rin ang paghakbang mo. Abay, wag lang siguro. Kailangan gawin mo. Buhay ba nga ma? Mga mahal, sa inyong lahat, pagpalain kayong ganap. Pinakamahirap ang magsalita, lalo na't hindi mo nadagagawa. Tama po ba? Kaya, kung hindi mo kayang gawin, huwag mo sabihin. Sinabi mo, pag gumaling po ako, nangangako ako, maglilingkod ako sa Diyos. Gumaling ka. Hindi ka naglingkod. Sino dinaya mo? Mayroon ka bang dinaya o wala? Ang mahal, dapat, sabi nga, huwag kang susumpa, huwag kang mangangako, oo o hindi, ang sagot lamang. Ano po? Halimbawa, sinabi sa'yo, gusto mo bang gumaling? Opo. May sumagot pa. Pag gumaling po ako, talaga maglilingkod ako. Promise. Buhay pa ang Diyos. Kaya, na-promise siya. Yung pala, promise sa bibig niya, sa puso niya, ay wala. Magandang umaga po. Mga minamahal ko, may natutunan po ba kayo? Masaya po bang maglingkod sa Panginoon? Masaya po ba siyang damhin sa kalooban? Kung magkagayon, patuloy niyong mithiin na siya ay maramdaman na tuwiran. Sa inyong lahat, pagpalain kayong ganap. May tanong po ba? Wala kayong tanong? May sakit pa po ba kayo? Wala na pala. Tayo na. Uwi na tayo. Buhay ba ang Diyos? Sa inyo pong lahat, tunay na napakabuti ng Panginoon. Ito ang unang araw ng Abril. Tama po ba? April 1 ba ngayon? Naku, napakabilis po ng panahon, ano? Sipin mo, Abril na ngayon. Hindi mo ba nakikita, tao? Sabi nga ng Ama, ang bilis ng panahon ngayon, pati panahon, minamadali ko na. Sabi ng Ama, totoo po yan. Sulong-suriin po ninyo. Ang bilis ng panahon, pati ang araw, minamadali niya. Hindi mo alam, Mayo na sa susunod. Hindi mo alam, Hunyo na naman. Hindi mo alam, Disyembre na naman. Panibagong taon na naman. Nararagdagan ang taon mo. Nararagdagan ba pananampalataya mo? O namamatay, nababawasan? Sana, nawa, nabubuhay, hindi namamatay. Nararagdagan, hindi nababawasan. Tumitibay, hindi dumudupok. Sa inyong lahat, may sakit pa ba kayo? Talagang talaga. Tanungin nyo nga ang kaluluwa nyo kung sasagot. Sabihin nyo nga, kaluluwa ko, wala ka bang sakit? Anong sagot niya? Purihin ang Ama. Magaling na ba? Galing na pa. Sapagkat ang kadakilaan ng Ama ay hindi kayang liripin ng tao. Ang kahiwaga niya ay hindi kayang tarukin ng tao. Ang kapangyarihan niya ay hindi kayang tularan ng tao. Ang pagmamahal niya ay kayang tanggapin ng tao kung kikilalanin siya.
Taas mo nga. Yan. Bawat araw, lagi mong tatandaan, sabi ng ama, anak, ako'y nakagabay, hindi patay, kundi buhay. Sa inyong lahat, sumainyo ang kapayapaan. May tanong po ba? Walang tanong. Tayo na. Hoy, mga lagad, gumanap na kayo.